Maya-maya lang ay napakunot ang noo ni Seb dahil may narinig siyang bulong-bulungan. Pagtingin niya sa entrada ng gate, ay naglalakad ang triplets na batang babae na parehong nakasuot ng army uniform. Ang cute nilang tignan na dalawa, na malaya na lang niyang nagkagulo. Ano nangyari kay Mami? Napakunot ang noo ni Seb na dinaluhan niya ang ina at paupuin ulit sa wheelchair nito. Nahimatay. Nakita niya kasi nakamukha niya mga batang yan, kuya. Sagot ni Jack. At itinuro ang triplets na nakalapit na pala sa kanila. Tumayo si Seb at tinitigan niya na maigi ang mga bata. At kamukha nga nito ang mami niya. Magandang gabi po. Ikaw yung ama na hinahanap namin. Sabi ni Iris. Malakas ang boses ng bata kaya dinig na dinig ng mga bisita. Nagbulungan na lahat ng nakarinig. Oo, kami nung na-assign ka noon sa Mindanao. Singit ni Sav. Hindi na nakatanggi pa si Seb dahil malaki ang posibilidad na totoo ang sinasabi ng mga bata. Pero ang tanong, sino naman sa mga babae niya na nakilala niya sa Mindanao ang kanyang nabuntis noon? Nang tignan niya ang kanyang pamilya, ay napailing ang mga ito pero alam niyang natuwa din dahil may mga anak siya. Nagising na ang mami niya at agad itong hinila na mahigpit ang triplets, sabay yakap na mahigpit. Ilang taon na kayo? Nakangiting tanong ni Martha. Ngumiti ang triplets. 7 years old po. Si Anna sumagot. Teary-eyed yung mami niya na tumingin sa kanya. Walang pakialam sa kung anong masabi ng mga taong dumalo sa party. Naramdaman ko mga anak mo talaga sila, Seb. Ang gaan-gaan ang pakiramdam ko sa kanila. Sabi ni Martha. Opo, mami. Napatingin sa kanya ang triplets. Kung hindi naman po kayong maniwala sa amin, Papa, ay willing naman kami magpa-DNA test. Tura ni Sav. Nagkatinginan ng mga pinsan niya, lalo ng kapatid niyang si Jack. Ang mature nila mag-isip sa edad nilang ganyan, kuya. Puna ni Jack. Ngumiti naman ang triplets kay Jack. Ituloy na lang natin yung party. Pagkatapos niyan, mag-uusap tayo. Tumango naman ang mga bata. Naging busy na rin ang mga ibang bisita at parang walang nangyari kanina lang. Wala din siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng mga ito sa kanya. Pakiinin mo naman kami, Papa. Sabi ni Iris. Natawa naman si Seb. Parang nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Na-overwhelm siya at hindi malaman ang gagawin. Sino bang hindi kung may lilitaw na lang bigla ng mga anak niya? Oo naman, sorry. Ginulat ko kasi ako. Gumawa pa kayo ng eksena. Sabay na umiti ang triplets. Sorry po, sa sobrang excited namin, hindi na kami nakapag-isip na maayos. Hinging paumanhin ni Ana. Siya nga pala, sino kasama niyong pumunta dito? Tapos, gabi pa talaga. Yung tiyuhin po ni Mama, nag-deliver po kasi ng gulay dito sa Maynila kaya sumama na kami. Sagot ni Sab. Curious na talaga si Seb kung sinong ina ng mga anak niya. Maya-maya lang ay dinala niya mga ito sa bakanting upuan at ipinagkuha niya ng mga pagkain dahil nagugutom na raw sila. Habang kumakain ng triplets ay nag-uusap din sila. Nalaman niya ang mga pangalan ng mga ito. Titig na titig si Seb sa triplets. Nakikita niyang kamukha nga talaga ito ng mami niya. Kaya nakakagulat na bigla nilang lumitaw tapos mahina pa yung puso ng kanyang ina sa mga sorpresa. Kaya ganon ang kanyang reaksyon. Siya nga pala, nasan ngayon ang nanay niyo? Nasa bahay lang po siya. Hindi nga niya alam na hinanap ka namin. Sagot ni Iris. Magagalit po siya kung nagtatanong kami tungkol sa'yo. Singit ni Sav. Napahinga na malalim si Seb. Bakit po ganon? Hindi ba maayos yung naging relasyon niyo dati kaya hindi mo alam na may anak kayo? Seryosong tanong ni Ana. Nahihiya din si Seb na aminin sa triplets na hindi siya nagseryoso sa babae noon. Nangyayari talaga na yung relasyon ay natatapos. At saka ang bata niyo pa para maintindihan ng bagay na yan. Palagi kasing tahimik si Mama Savannah, galit yata siya sa inyo. Sabi ni Iris. Natigilan si Seb. Si Savannah yung nanay niyo? Tumango ang triplets. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Seb
nang malaman kung sino nabuntis niya doon sa Mindanao. Si Savannah pala. Ilang buwan lang yon sa kanila tapos hindi siya makapaniwala na mabuntis niya. Galit nga talaga yon sa kanya dahil bigla na lang siyang nawala ng walang paalam, parang lumalabas na nag-ghost niya nito. Nagsisisi tuloy siya. Kung hindi ginawa ng triplets ang hanapin siya, ay hindi niya malalaman na nag-anak pala silang dalawa. Matagal-tagal na rin yung huli siyang na-assign sa Mindanao, kahit kung bibilangin ay talagang tama yung edad ng mga bata. Pagkatapos po, kailangan na naming umuwi, Papa. Gusto sana namin magstay ng matagal para makasama ka pero alam ko nga hanapin din kami ni Mama, sabi ni Sav. Napahinga ng malalim si Seb. Hindi ba pwede? Ako na lang maghahatid sa inyo doon? Umiling ang triplets. Puntahan mo na lang kami doon, Papa. Mag-usap kayong dalawa ni Mama, sagot ni Ana. Nang matapos sa pagkain ng triplets, ay pinuntahan nila sa loob ng bahay ang mami niya. Uuwi na raw ang mga bata, Mami. Nang lumapit ang triplets sa ina, ay niyakap agad ito ng matandang babae na may pagkasabik. Bakit naman kayo aalis agad? Mamimiss ko kayo. Di pa nga tayo nagkakilala at nagkakasama ng matagal. Iiwanan niyo na kami agad. Emosyonal na sabi ni Martha. Ngumiti naman ang triplets. Babalik lang po kami, Lola. Nakangiting sagot ni Sav. Masaya naman si Seb sa kanya nakikita. Wala na pong problema dahil alam na po namin kung saan kayo pupuntahan, sabi ni Iris. O siya, sige. Aasahan ko ang pagbabalik niyo, ha? Tura naman ni Martha. Opo, si Ana ang sumagot. Binigyan ng mami niyang triplets ng 3 kwintas na may pendant na puso tapos siya ay nagbigay ng allowance para sa baon ng mga ito. Pumayag na lang si Seb kahit ayaw niya sana dahil alam niya kung magpapakita siya doon kay Savannah ay talagang hindi siya nito hahayaan na makita ang triplets. Niyaya pa ni Seb na kumain ng matandang lalaki pero hindi na ito pumasok sa loob ng bahay dahil uuwi na raw sila. Pinabaunan na lang niya ng pagkain para hindi magutom sa biyahe. Malayo pa naman yon. Samantalang si Savannah ay hindi mapakali dahil hanggang ngayon ay hindi pa umuuwi ang tiyuhin niyang si Cardo. Wala kasi siya rito kanina kaya hindi niya napigilan ng mga anak na sumama dito. Nagsimula na siyang mainis dahil kahit anong tawag niya kay Tiyo Cardo ay hindi nito sinasagot ang tawag niya. Inulit niya ang pagtawag at nakahinga siya na maluwag dahil sa wakas ay may sumagot na rin. Bakit hindi mo po sinasagot ang tawag ko, Tiyo? Pasensya na, Savannah. Nakamute kasi ang telepono ko kaya hindi ko napansin at saka nagmamaneho din ako pa uwi ngayon dyan. Sagot ni Tiyo Cardo. Dahan-dahan lang po kayo sa pagmamaneho, Tiyo, ha. May kasama ka pa namang mga bata. Hindi mapakali si Savannah. Kinakabahan siya na parang hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Nagdadasal siya na sana walang mangyaring masama sa mga anak niya. Oo naman, tulog ng triplets ngayon kaya tinatalasan ko na lang yung paningin ko para makita ko na maayos ang makakasalubong ko mga sasakyan. Sagot ni Tiyo Cardo. Bukas na lang sana kayo umuwi para maliwanag, Tiyo. Napahinga na lang na malalim si Savannah. Mag-iiyak ang mga ito at hahanapin ka. Paano na lang, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi ni Tiyo Cardo. Napangiti na lang si Savannah sa narinig. O siya, sige po, Tiyo. Ingat po kayo. Ipanatag mong kalooban mo, Savannah. Makakauwi kami na maayos. Paalala ni Tiyo Cardo. Tumangot-tango lang si Savannah kahit hindi nakikita ng kanyang tiyuhin. Pagkababa ng tawag ay lumabas siya ng bahay. Dito na lang niya hintayin ang mga iyon. Si Tiyo Cardo ay kapatid ng tatay niya na matandang binata nang maulila siya noon ay ito na ang nag-aalaga sa kanya. Minsan nga, naisip niya na baka hindi nakapag-asawa yung tiyuhin niya sa pag-aalaga sa kanya. Kaya inaalagaan din niya ito para hindi magkasakit dahil ayaw niyang pati ito ay mawala sa kanya. Sa ngayon, ay hindi na siyang inaalagaan ito kundi ang triplets niya. Natakot pa nga siya na magsabi dati na buntis siya dahil baka mapagalitan siya o masuntok pero wala. Masaya ito kasi blessings naman daw ang anak. Kaya ipinagdarasal niya na sana hindi magtagpo ang landas nila ni Seb dahil baka masaktan pa siya nito.
Pagkatapos mawala ng walang paalam, ay iniwanan pa siya ng mga anak. Hindi naman siya nagsisisi, pero sadyang napunta lang talaga siya sa maling tao. Bandang hating gabi ay nakahinga ng maluwag si Savannah nang makarinig siya ng tunog ng sasakyan at alam niyang nakauwi na ang mga anak niya. Magandang gabi po, Mama! Nakangiting bati ni Iris, sabay nagmano sa kanyang triplets at yumakap. Napakunot naman ang noo ni Savannah nang mapansin niya na parang hindi pagod ang ekspresyon ng mukha nila. Masayang masaya pa nga. Sobrang relax niya masyado tapos ako parang aatakihin na sa takot. Sorry po, Mama. Hingin pa umanhin ni Sav. Gusto lang po talaga namin na sumama kay Lolo. Singit naman ni Ana. Walang magawa sa Savannah kundi ang yakapin na lang niya ang triplets. Pasok na tayo sa loob kasi mabog na masyado. Kumain na tayo, Savannah. May dala kaming pagkain. Sabi ni Tio Cardo. Kaya magkahawa kamay silang apat na pumasok sa loob ng bahay at sabay na rin na kumain para makapagpahinga na. Kinabukasan ay tapos na niyang pinaliguan ng triplets dahil papasok ng mga ito sa paaralan. Napakunatan noon ni Savannah nang mapansin niyang may mga suot ng kwintas ang tatlong hindi naman niya binilhan ng mga ito ng ganito. Hindi magkapareha ng suot ang triplets, pero base sa pagtingin niya ay halatang tunay na ginto. Teka, saan galing yung kwintas niyo? Bigay po ni Lolo Cardo, ibinili niyo po kami doon. Sagot ni Ana. Sabagay, wala namang ibang pagkagastusan nitong tiyuhin niya, bukod sa magbibigay ito sa kanya pati na rin sa triplets. Mabuti na lang may konti silang lupain na pagkakakitaan, kaya nakaahon lang sila sa pang-araw-araw na gastusin. Huwag niyong iwawala yan ha, sayang yan. Tumango naman ang mga bata. Nang matapos niyang asikasuhin ng triplets, ay lumabas na ito ng bahay para sumakay sa motorsiklo ng Tio Cardo niya para ihatid ang mga ito sa paaralan. Alis na po kami, Mama! Paalam ni Sav. Teka lang muna, baon yung pera, hindi ko pa kayo nabibigyan. Huwag na po, Mama, meron kami, bigay ni Lolo. Sagot ni Iris. Ngumiti lang naman ang tiyuhin niya sa narinig. Isang buwan ang nakalipas, habang si Seb ay naiinis na dahil palagi na lang siyang pinapagalitan ng kanyang mommy. Kailan mo pa babalak magpag-usap doon sa ina ng anak mo, Seb? Tanong ni Marta. Napahinga ng malalim si Seb. Hindi naman ganun lang kadali ang pinapagawa mo sa akin, Mama. Hindi kami maayos si Savannah, kaya alam kong hindi kami makakapag-usap. Napahimutok ang matandang babae. Kasi hindi mo siya sineryoso noon, kaya deserve mo rin na hindi niya sinabi na may anak kayong dalawa. Hindi ko alam kung saan ka nagmana. Hindi naman ganyan ang daddy mo nung nabubuhay pa siya. O sadyang ginamit mo lang yung profession mo dati para makapanloko ka ng babae. Sermon ni Marta. Napakagatlabi na lang si Seb. Hindi na siya umimik dahil alam niyang mali siya. Hindi yan totoo, Mommy. Pero ngayon, patino na ako. Umiling na lang ang mami niya. Sa sumunod na buwan ay wala nang ginagawa si Seb kaya naisipan niyang pumunta sa lugar kung saan nakatira si Savannah. Wala siyang kontak sa dating nobya pero nagbabaka sakali lang siya na kung gustuhin ng tadhana ay magkikita sila. Nilagyan niya ng gamit yung backpack niya para kung sakaling hindi siya makakauwi ay may maisusuot siya. Pagdating niya ay naghanap muna si Seb ng pwedeng makainan. Sanay naman siya sa simple lang kaya mabubuhay lang naman siya kahit na ano. Pagkatapos kumain ni Seb ay naisipan na niya lumabas ng kainan at nagpalakad-lakad. Bigla na lang nagliwanag ang paligid para sa kanya dahil nakita niya si Savannah sa isang grocery store. Dali-dali niya itong nilapitan at kinausap pero parang hindi ito masaya na makita siya. Sa ginawa niya, malamang hindi talaga. Anong ginagawa mo rito? Pinilit ni Seb ng umiti. Kumusta ka na? Ang tagal na nating di nagkita. Tinaasan siya ng kilay ni Savannah. Huwag mo akong kausapin, hindi tayo magkakilala. Napakamot na lang sa batok niya si Seb. Kapag ganito yung tono ni Savannah, ay talagang hindi siya nito kakausapin. Mag-usap naman tayo, please. Kung ano man ang nangyari nun, isantabi na natin yon. Nagpang-abot ang kilay ni Savannah sa sinabi ni Seb.
Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Tigilan mo na ako. Lumayo na sa kanya ang dating kasintahan pero hindi siya papayag na basta na lang itong aalis na hindi sila magkakausap. Kailangan natin mag-usap para sa mga anak natin. Napansin niyang tumigil sa paghakbang si Savannah at tumingin ito sa kanya. Ano? Narinig mo naman siguro ang sinasabi ko, kaya hindi ko na ulitin yun. Napansin niyang natawa si Savannah. Hindi magkakaanak ang gagong katulad mo. Oo, may mga anak ako. Pero hindi ikaw ang ama. Naikuyom ni Seb ang kanyang mga kamao. Ipinikit niya ang mata sabay hinga ng malalim. Hindi siya pwedeng magalit. Titiisin na lang muna niya ang inis. Siguraduhin mo lang, dahil hindi mo na makikita mga anak mo kahit na kailan. Teka, tinatakot mo ba ako? Ang kapal ng pagbumukha mo. Ikaw yung bigla na lang nawala tapos ngayon? Para kang sino kung umasta? Ikaw kasi, basta ka na lang naniniwala sa mga fake news. Napahinga ng malalim si Seb. Paano kung magiging fake news yun ha? Na yung mga bata mismo nagpunta sa bahay kasama ng tiyo Cardo mo. Walang reaksyon sa mukha ni Savannah. Basta na lang itong tumalikod at naglakad ng sobrang bilis. Habang si Savannah ay hindi makapaniwala sa kanyang naririnig, parang yung kaluluwa niya ay bigla na lang nahiwalay sa katawan niya. Literal na nagulat talaga siya. Sa nakikita niya sa ekspresyon ng mukha ni Seb, ay alam niyang hindi ito nagsisinungaling. Nanginginig ang mga kamay ni Savannah, yung galit niya ay inyak na lang niya pauwi sa kanila. Ni wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng driver, pero mas mabuti na lang ay hindi ito nagtanong. Hindi siya makapaniwala na magagawa yun ang tiyuhin niya sa kanya. Para na niya itong tatay. Saksi ito sa pasakit na naranasan niya kay Seb, pero basta-basta na lang nitong nilalapit yung mga bata sa lalaki. Hindi naman pwede ang ganon. Siya yung naghirap, tapos ganon lang kadali ang lahat. Nadatnan niya ang tiyuhin niya sa labas ng bahay. Naglalagay ito ng saging sa loob ng sako. Magdi-deliver siguro ito sa syudad mamaya. Nagtaka ito na makita siyang umiiyak. Okay ka lang, Savannah? Napakunutan noon na tanong ni Tiyo Cardo. Umiling si Savannah. Hindi ako okay sa ginawa mo, Tiyo. Napakunutan noon ni Tiyo Cardo. Ano bang nagawa ko? Tanong ni Tiyo Cardo. Yung pagdala mo sa triplets doon kay Seb. Alam mo kung anong ginawa ng lalaking yun sa akin, Tiyo. Napahinga ng malalim si Tiyo Cardo. Sa tingin mo, gagawin ko yun ang hindi nila sinabi. Sinamahan ko lang sila doon. Ideya nila yon. Kung may sisisihin dito, ay ikaw yon. Kung saan mo kasi nilalagay yung litrato ng lalaking yon. Sabi ni Tiyo Cardo. Napailing na lang si Savannah. Ngayon nalaman na niya, ay alam kong kukunin na niya sa atin ng mga bata. Hindi mangyayari yon. May mabuting puso pa rin naman ang lalaking yon kung maging maayos lang ang pag-uusap nyo. Siguro, panahon na ang gumawa ng paraan para makasama ng triplets yung kanilang ama. Walang kasalanan yung mga bata sa kung paano nagwakas ang relasyon yung dalawa, Savannah. Mahabang litanya ni Tiyo Cardo. Hindi nakaimik si Savannah. Pero hindi pa rin siya papayag. Gusto niya magdusa ito. Dahil nagdusa din siya noong mga panahon, sinaktan nito ang kanyang damdamin. Isang linggo nakalipas ay hindi pa nakakausap ni Savannah ang triplets. Hinintay niya na magsabi ang mga ito sa kanya pero wala. Napakatahimik kaya mas lalo siyang nainis. Araw ng Sabado ay walang pasok sa paaralan ng mga ito. Kaya hindi siya nagluto ng agahan, kaya napansin niya lumabas na ng kwarto ang tatlo. Nagugutom na kami, Mama, sabi ni Iris. Napahinga ng malalim si Savannah. Magluto kayo. Ang laki nyo na para umasa pa sa akin. Marunong na nga kayo magsinungaling tapos hindi nyo kayang pakainin ng sarili nyo? Napansin niya nagkatinginan ng triplets. Ano po bang problema, Mama? Tanong ni Sav. Sinamaan ng tingin ni Savannah ang triplets. Kayo ang problema ko. Bakit pumunta kayo sa bahay ng Seb na yon? Sino ba nagsabi sa inyo na siya ang tatay nyo? Napayuko ang triplets. Sorry po, Mama. Bakit kailangan nyo naman po na magsinungaling sa amin? Sabi ni Ana.
Alam namin na alam mo sa sarili mo na siya talaga ang papa namin. Bakit kailangan pang i-deny? Singit ni Iris. Dahil sa narinig ay parang nag-akyatan sa ulo niya ang lahat ng dugo niya sa katawan. Kinuha niya ang walis tingting at pinalo niya ang triplets. Wala kayong utang na loob ha? Ako nagpalaki sa inyo tapos hinahanap niyo pa yung taong walang kwenta? Todo iwas ang triplets sa kanya, pero hinarangan niya mga ito. Nakaramdam ng awa si Savannah pero mas lamang yung sama ng kanyang loob. Tama na po, Mama. Sorry na po. Hinging pang manhin ni Sav. Pero parang walang naririnig si Savannah. Namalayan na lang niya na may humila sa triplets palabas ng bahay at mas lalo siya nainis nang makita niya ang pagmumukha ni Seb na yakap-yakap ang mga anak niya. Tama na, Savannah. Kung may galit ka sa akin, huwag mo idamay ang mga bata. Hindi ka ba naawa sa kanila, ha? Hindi pinansin ni Savannah ang sinabi ng lalaki, bagkus ay tinignan niya na masama ang triplets. Gusto niyo talagang sumama sa lalaking yan, ha? Sumama kayo sa kanya! Pumasok ng kwarto si Savannah, kinuha niya mga damit ng triplets, sabay tapon niya sa mga ito. Todo pulot naman si Seb, kaya hindi na niya hinintay na umalis bagkus, ay pinagsarahan na niya ng pinto. Naririnig pa niya ang iyakan ng triplets, pero hindi siya nagpatinag. Tinakpan niya ng 2 kamay ang tainga niya. Nang marinig niyang papalayo ang mga ito, ay saka palang bumuhos sa maraming luha sa mga mata ni Savannah. Iyak siya ng iyak na may kasamang hagulhol. Nakabaluktot siyang nakahiga sa kanyang higaan nang maabutan siya ng Tio Cardo niya. Ang tapang mo kanina, pero ngayon, nag-iiyak ka dyan. Untag ni Tio Cardo. Napakagatlabi na lang si Savannah. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Tio. Napahinga na malalim si Tio Cardo na naupo sa kanyang tabi. Sarili mo lang ang iniisip mo, hindi yung kapakanan ng mga anak mo. Kasi kung inuuna mo sila, ay isasantabi mo ang galit mo sa ama nila. Sabi ni Tio Cardo. Hindi nakaimik si Savannah. Natamaan siya sa mga salitang binitawan ng kanyang tiyuhin, pero kahit anong gawin niya, ay talagang hindi maalis-alis ang galit niya sa lalaki. Taas siyang karapatan sa mga anak ko, Tio. Pero wala na akong magagawa kung gusto ng mga bata sa kanya. Napahinga ng malalim si Tio Cardo. Kung ganyan na, hindi kayo magkakaintindihan, ay mas mainam na sa kanya na muna yung mga bata. Tapos ikaw, magpahangin na muna. Umalis ka rito sa atin. Pumunta ka sa lugar kung saan may peace of mind ka. Hindi magiging healthy sa isang katulad mo na mananatili na lang palagi sa nakaraan. Suwestyon ni Tio Cardo. Napailing na lang si Savannah, habang si Seb ay napahinga ng malalim habang nakatingin sa triplets na nakatulog na lang sa sobrang pag-iyak. Katatapos lang niyang gamutin yung mga binti ng mga ito na pinalo ni Savannah kanina. Napahinga siya ng malalim dahil naisip niya na kasalanan niya talaga kung bakit nagkakaganito. Nasaktan patuloy ang mga anak niya. Ang lalim ng naging paghinga ni Seb habang nagmamaneho siya pauwi ng syudad. Hindi niya alam kung kailan pa siya mapapatawad ni Savannah. Kung hindi, ay mas lalong maapektuhan ng triplets. Makalipas ang ilang oras ay narating nila ang bahay. Tuwan-tuwa naman ang mami niya nang makita muli ang mga apo. Masaya ako na makita ko kayo ulit, mga apo, sabi ni Marta. Nandito din pala si Jack kasama ang misis nito pati mga anak. Hello po, Lola, nakangiting sabi ni Iris. Isa-isa nagmano ang triplet sa pamilya niya. Tapos ang mami niya ay niyakap ng sobrang higpit ang mga apo na halos wala ng hangin na makadaan. Namimiss ko kayong tatlo. Mabuti na lang naisipan niyo bumalik dito. Masayang tura ni Marta. Miss ka rin po namin, Lola. Kayo po lahat dito. Sagot naman ni Ana. Ngumiti naman si Jack, pati ang may bahay nito na nakatingin sa triplets. Pero napapatingin lang ulit ang kapatid sa kanya na parang may gustong itanong. Mabuti naman na papayag mo yung nanay nila, kuya, sabi ni Jack. Napahinga na malalim si Seb. Hindi kami nagkausap na maayos. Nadatan ko na lang na pinapagalitan niya yung mga bata dahil nalaman niyang nagpunta mga ito rito tapos, ayun, pinalayas niya. Kaya sinama ko na lang sila rito. Nagkatinginan ng pamilya niya. Walang may gustong magsalita dahil alam nila kung sino talagang may kasalanan. Kilala siya ng mga ito na ni minsan hindi siya naging seryoso noon sa babaeng nakikilala niya.
At ngayon, nagsisisi na siya. Kaya magtitino na siya. Gusto niya mag-focus na lang sa mga anak, saka na lang siya makikipagrelasyon kung okay na ang lahat. Marami na siyang panahon ngayon para makabawi dahil nagretiro na siya sa kanyang trabaho. Isang buwan na nakalipas, samantalang si Savannah ay umalis sa lugar nila at pumunta sa syudad kung saan malayo kay Seb. Nag-guilty siya na ginawa niya yon sa mga anak niya, pero mas mabuti na rin siguro na mag-heal muna siya bago niya harapin si Seb. Nakahanap siya ng boarding house at nagtatrabaho din siya para makita siya kahit na papano. Ayaw niya sanang iwanan ang tiyuhin niya doon, pero ito nagtulak sa kanya na lumayo para makapag-isip. Gabi na ngayon ay nasa labas pa rin si Savannah. Dala-dala niya ang litrato ng triplets. Yakap-yakap niya mga ito, sabay tingin sa malayo. Alam naman niyang hindi pababayaan ni Seb yung mga bata sa poder nito, pero namimiss na niya ang mga anak. Namamayat nga siya dahil hindi siya makatulog ng maayos at makakain dahil yung isip niya ay lumilipad. Nakapwesto siya ngayon sa may overlooking na mag-isa. Yung kasama niya rito ay lahat may partner. Tuwang-tuwa na nagkukwentuhan, pero siya ay nalulungkot. Okay ka lang? Tanong ni Betty. Agad na patingin si Savannah sa gilid niya nang marinig niya ang boses ng babae. Oo. Kanina pa kita napapansin na malungkot ka eh. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, magiging okay ka rin. Nakangiting sabi ni Betty. Nauna nagpakilala si Savannah sa babae at nalaman niyang Betty ang pangalan nito. Akala niya dalaga pa dahil maganda yung kutis, tapos maganda yung hubog ng katawan. Pero may 2 anak na pala. Bakit ka mag-isa? Ngumiti ang babae. Kapag sobrang pagod ko na lang bilang ina, ay naiisipan kong umalis ng bahay na mag-isa. Kung may pamilya, talagang paminsan-minsan na lang talaga magkaroon ng pagkakataon na mag-isa. Sagot ni Betty. Minsan na rin siya nangarap na magkaroon ng pamilya, yung may mapagmahal siyang mister at mga anak pero napunta siya sa maling tao. Isang buwan na nakalipas ay naging close sina Betty at Savannah. Ito naging kasama niya sa tuwing wala siyang trabaho. Kung hindi naman sila magkikita ay nagtatawagan sila, nag-uusap kung saan sila pupunta. Samantalang si Seb ay nakaramdam ng lungkot nang malaman niyang umalis sa bahay nito sa Savannah. Nakausap niya si Tio Cardo at wala namang sinabi yung matanda kung saan ngayon ang babae. Nalulungkot siya para sa triplets dahil walang bukang bibig ang mga ito kundi kumusta na si Savannah. Ang laking impact na nagawa niya para magkahiwalay ang mag-iina. Kumusta na kaya si Mama ngayon? Tanong ni Iris. Napahinga na malalim si Seb. Nasa loob sila ng kwarto, tumambay dahil walang pasok. Pinag-transfer niya rito ang triplets para kahit na papano ay makapag-aral pa rin. Sana man lang naisip ni Savannah na yung mga anak nila ang mas naapektuhan sa naging desisyon nito. Hindi natin alam kung ano na ngayon ang nangyari sa kanya. Kakalungkot lang dahil kasalanan na palang makasama yung ama natin. Hindi niya siguro tayo mahal dahil hindi niya tayo naiintindihan. Sagot ni Sav. Sorry, ako talaga yung may kasalanan ko. Bakit nagkakaganito? Ngumiti ang triplets. Huwag mo pong sisihin ang sarili mo, Papa. Matagal na po yun, nakalipas na. Sabi naman ni Ana. Niyakap ni Seb ang mga anak. Ako nang bahala. Hahanapin ko siya para sa inyo, Tumango naman ang triplets. Habang si Savannah ay kararating lang sa kanyang boarding house, nakakapagod ang buhay, lalo na siya na yung mga lakas niya ay hindi na niya nakakasama. Nakaupo siya ngayon sa ibabaw ng kanyang kama at nakatulala. Hindi pa siya kumilos nang hindi pa tumunog ang kanyang cellphone. Si Betty yung tumatawag kaya sinagot na niya. Hi Savannah, 3rd anniversary namin ng husband ko this coming Saturday. Punta ka ha? Sabi ni Betty. Sure, pero sa gabi na lang dahil may duty ako niyan eh. Natawa naman si Betty. Thank you, Savannah. Huwag ka na magdala ng gift para sa amin basta importante makapunta ka. Saan naman ni Betty? Oo naman. Grabe yung nabuong friendship nila ni Betty. Kung anong meron ito ay nagbibigay sa kanya.
Siya na nga minsan yung nahihiya pero ipinilit ito, kaya nagtambak doon sa boarding house niya. Swerte yung asawa at anak ni Betty dahil sobrang mapagmahal ito. Araw ng Sabado ay hindi sumama si Savannah sa mga kasamahan niya sa trabaho na gumala dahil may pupuntahan siya. Bumili siya ng regalo para kay Betty na manipes na iba't iba yung binili niya para dito na 1 dosena. Natatawa nga siya dahil baka siya pang magiging dahilan para madagdagan yung mga anak ng kaibigan. Matapos siya magbihis at maglagay ng make-up, ay lumabas na siya ng kwarto. Bago siya umalis, ay nilak muna niya ang pinto. Pagdating niya sa bahay ni Betty ay wala pang masyadong tao. Papasok na sana siya nang magulat siya dahil napansin niya si Seb sa unahan nakausap ang isang may edad na lalaki. Nagmamadali siya lumabas ng gate pero natigilan siya nang marinig ang boses ni Betty. Savannah, saan ka pupunta? Tanong ni Betty. Bumeso siya rito sabay abot ang regalo niya. Something came up, kaya hindi na ako magtatagal. Napasimangot naman si Betty. Papayagan lang kita kung malaman ko yung dahilan. Kilala mo ko, hindi kita titigilan kung hindi mo sa akin sasabihin ng totoo. Sabi naman ni Betty. Napahinga ng malalim si Savannah. Nakita ko yung ex-boyfriend ko sa loob. Hindi maayos yung paghiwalay namin kaya nandito pa rin yung sama ng loob ko. Napahawak sa dibdib niya si Savannah. Pero ang kaibigan ay napakunot lang ang noo. Sino sa mga bisita ko yung ex mo? Tanong ni Betty. Si Seb. Nanlalaki yung mga mata ni Betty sa narinig. Oh my! So, ikaw yung nanay yung triplets niya? Hindi mo naman agad sinabi kung anong pangalan ng ex-boyfriend mo. Brother-in-law ko siya. Nakangiting tura ni Betty. Napakamot na lang sa batok niya si Savannah. Ang liit ng mundo. Napahalakhak na lang si Betty sa sinabi niya. Pasok tayo sa loob. Hindi ka matatahimik kung hindi mo kayang harapin yung dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng mga anak na sobrang ganda. Kahit ganon, may nagagawa pa rin silang tama. Ang bigyan tayo ng anak. Nakangiting sabi ni Betty. Napailing na lang sa Savannah. Nang makapasok sila sa loob ng bahay, ay nagpatianod na lang siya sa kaibigan. Narinig na lang niya na may sinabi ito. Kids, tignan niyo kung sino yung kasama ko ngayon. Sabi ni Betty. Tumulo na lang ang luha ni Savannah nang marinig niya ang boses ng mga anak, pati makita niya ang mga ito. Mama! Sigaw ni Sav. Nagtakbuhan ng 3 palapit sa kanya sabay yakap na mahigpit. Lumuhod si Savannah para magpantay ang taas nila ng triplets. Sorry, patawarin niyo si Mama ha. Hindi na yun mauulit. Ngumiti sa kanya ang triplets na may kasamang paghalik sa kanyang pisngi. Okay lang po yun, Mama. Hindi naman po kami galit sa'yo. Sagot ni Iris. Mas lamang po yung pagmamahal namin sa'yo. I miss you po. Sabi naman ni Anna. Mas lalong tumulo ang luha sa mga mata ni Savannah. Maraming salamat. Niyakap naman si Betty ng triplets dahil ito daw ang dahilan kung bakit nagkita sila ulit. At ngayon ay naglalakad silang dalawa ng kaibigan papunta sa mami daw ni Seb na naka-wheelchair. Bilang paggalang at nagmani siya. Nagbeso at yumakap. Ang lapad ang nagingiti ng matandang babae sa mabait niyang approach. Ikaw pala yung naging girlfriend ng anak ko at ina ng mga magagandang apo ko. Masaya akong makilala ka, Savannah. Sabi ni Martha. Ako din po. Pero ang totoo ay parang gusto niyang sabihin na hindi nakakatuwa na maging boyfriend ng anak nito kasi nanakit ang damdamin. Natouch naman ang puso ni Savannah nang yakapin siya na mahigpit ni Martha. Samantalang si Seb ay kalalabas lang ng restroom. Nandito sila ngayon sa bahay ni Jack dahil anniversary ng mga ito. Napatulala na lang siya nang paglabas niya ng front ay naging sentro ng paningin niya si Savannah, kasama si Betty sa isang mesa, pati ang triplets na masayang-masaya nakausap ang ina. Bakit kaya napunta rito si Savannah? Kaya pala, maganda yung mga anak mo kuya dahil may pinagmanahan pala. Komento ni Jack. Napatingin siya sa kanyang kapatid. Bakit pala siya nandito?
Nagulat nga ako na makita siya. Ngumiti si Jack. Magkaibigan pala silang dalawa ni Betty. Kanina ko lang nalaman. Sagot naman ni Jack. Napailing na lang si Seb kung hindi nag-celebrate yung kapatid niya, ay hindi niya alam kung saan niya hahanapin si Savannah. Natigilan si Seb nang ituro siya ng triplets, kaya napatingin din sa gawin niya ang dating nobya. Nagulat siya dahil kumaway ito at sobrang tamis ng ngiti. The world is healing. Parang nanaginip lang ako. Napahalakhak ang kapatid niya. Maya-maya lang ay nilapitan siya ng triplets, sabay hilas sa kanya palapit kay Savannah. Nakaramdam ng awkwardness si Seb. Nahihiya siya parang hindi siya sanay sa ganito ang ekspresyon ni Savannah. Mas mabuti nilang siguro na magalit ito o magtaray dahil iyon ang nakasanayan niya. Maupo ka rito sa tabi ni Mama, Papa, sabi ni Sam. Nang tignan niya ang mami niya ay kinikilig ito. Lalo na yung sister-in-law niya na siyang dahilan. Natuwa naman siya kahit papano dahil parang hindi na yata galit sa kanya ang babae. Mama, si Papa po, nakangiting sabi ni Anna. Lumapit ng kaunti sa kanya si Savannah. Ang liit ng mundo. Sister-in-law mo pala si Betty. Napangiti si Seth. Oo. Hindi ko nga rin alam na magkaibigan kayong dalawa. Napahinga ng malalim si Seb. Hindi kinaya ng puso niya ang ganitong tagpo na parang bumalik lang sila sa dati. Wala siyang ideya what made her change gayong galit naman ito sa kanya. Yung hiya niya ay lampas talampakan dahil kanina pa siyang tinitignan ng kanyang pamilya. Biglang tumahimik kasi na wala nang maisip na sasabihin si Seb hanggang sa magsalita yung kanyang anak. Ikuha mo ng pagkain si Mama, Papa, para nagugutom na siya, sabi ni Iris. Parang nataranta si Seb. Sige, sandali lang. Habang si Savannah ay napahinga ng malalim na sinusundan ng tingin ng dating nobyo na lumapit sa mesa para ikuha siya ng pagkain. Pagod na rin siyang magalit. Gagawin niya ito dahil gusto niyang maging maayos ang buhay ng anak nila. Marami rin siyang na-realize na mawalay siya sa kanyang mga anak. Hindi niya kaya. Nakakabaliw. Ngumiti siya kay Betty at sumanya sa triplets na lalapitan niya si Seb. Nagulat pa ang lalaki nang mapansin siya sa tabi nito. Kumusta ka na? Napansin niyang huminga ng malalim si Seb. Magmula na magkita tayo ulit. Talagang hindi na ako pinapatulog ng konsensya ko. Magiging sinungaling ako kung patuloy kong pagtatakpan ng nagawa kong kasalanan sa'yo. Kaya mula sa kaibuturan ng aking puso, humingi ako ng tawad sa'yo, Savannah. Nag-mature na ako ngayon at nagpapasalamat ako ng malaki dahil sa kabila ng lahat. Mas pinili mong buhayin ng mga anak natin. Ngumiti naman si Savannah. Nakaraan na yon, kaya kailangan ng kalimutan para sa mga bata. Thank you so much, Savannah. Tumango-tango naman si Savannah. Nang matapos na kumuha ng pagkain si Seb, ay dinala siya nito ulit sa mesa nila. Yung saya na triplets na makita sila ng lalaki na magkasundo ay talagang nakakatuwa. Kumain na rin si Savannah dahil nagkakagutom yung nalaman niya ngayon. Bandang hating gabi ay naisip ni Savannah na umuwi na sa kanyang boarding house para magpahinga kasi may trabaho pa siya bukas. Sa kabilang banda, si Seb ay tahimik lang sa isang tabi. Yung tingin niya ay kay Savannah lang na panay tingin sa cellphone nito. Tapos na yung party, kaya sila nilang pamilya yung naiwan dito. Kanina pagtulog ang mga bata sa kwarto. Si Savannah pa nga yung nagpapatulog. Saan siya uuwi, Betty? May susundo ba sa kanya? Tanong ni Martha. Tumingin si Seb sa mami niya. May boarding house siya, Mommy. Nagtatrabaho siya doon sa malaking grocery store sa syudad, kaya gusto na niyang umuwi. Sagot naman ni Betty. Yayain mo siya dito na lang matulog, anak. Kasi gabi na rin naman. Sabi ni Martha. Natawa naman si Jack. Hindi ako nasa katayuan ni Kuya pero sobra akong kinikilig sa kanila, Mom. Baka maglaro ang tadhana, pwede pang maging sila ulit. Sabi ni Jack. Napahinga na lang ng malalim si Seb. Magiging masaya ka na lang, Jack. Hindi yung hihiling ka ng imposible. Napansin na lang niyang naglakad palapit sa kanila si Savannah dahil tinawag ito ni Betty. Uuwi ka na? Tanong ni Betty. Sana dahil may trabaho pa ako bukas eh.
Dumito ko na lang muna, iha. Dahil gabi na rin para umuwi ngayon. Baka hanapin ka ng mga bata. Singit naman ni Martha. Pasimple lang na tumingin si Seb kay Savannah. Okay po. Tamis na naging pagngiti ng mami niya nang pumayag si Savannah. Makalipas ang ilang minuto, ay pumasok na sila sa loob ng bahay. Naunang nagpahinga ang mami niya, tapos siya ay pumasok sa guest room para tignan ng triplets, pati na rin ang kanyang mga pamangkin. Magmula kasi na magkakilala ang mga ito, ay hindi na mapaghiwalay. Kaya doon natutulog sa bahay ang mga anak ng kanyang kapatid. Paglabas niya ng pinto ay nagulat siya dahil nakita niya si Savannah nakasandig sa dingding. Napalunok na lang si Seb nang pasimple niyang mapasadahan ng tingin ang kabuuan ng dating nobya. Parang hindi man lang ito nanganak. Nakadagdag atraksyon dito yung suot nito ngayon na maikli tapos hapit na hapit sa katawan nito. Pumasok ka na sana. Okay lang, mahimbing na siguro yung tulog nila ngayon. Ngumiti si Seb. Kanina pa, nagsiksikan silang lahat sa kama. Yung mga anak ni Betty, kasama din nila. Nakakatuwa dahil minahal nila agad yung triplets. Napalaki na maayos kaya lahat mababait. Maya-maya lang ay tumunog ang cellphone ni Savannah kaya kinuha nito sa bulsa ng short na suot. Excuse me, sasagutin ko lang muna to. Tumango naman si Seb. Samantalang si Savannah ay lumabas ng pinto at pumunta sa bakuran. Tumawag yung tiyuhin niya kaya sasagutin niya muna. Kumusta ka na dyan, Savannah? Tanong ni Tiyo Cardo. Okay naman po, Tiyo. Nasa bayo ko ng kapatid ni Seb kasama ko yung triplets. Mabuti naman. Nakapag-isip ka na na maayos. Mag-iingat kayo dyan. Sabi ni Tiyo Cardo. Opo, siya nga po pala. Ikaw dyan, kumusta? Hindi ka ba nagkakasakit? Natawa si Tiyo Cardo. Huwag kang mag-alala sa akin. Nakahanap ako na mag-aalaga sa akin. Sagot ni Tiyo Cardo. Talaga lang ha? Ito walang judgment pero baka maubos yung ipon natin dyan. Huwag kang mag-alala. Akong bahala. Saad naman ni Tiyo Cardo. Pagkatapos ng naging usapan nila ay bumalik na sa loob ng bahay si Savannah. Isang buwan ang nakalipas habang si Seb ay unti-unti nang nakabawi sa mga anak niya. Tapos tuluyan ang naayos yung gusot nila ni Savannah. Pero hindi na silang sobrang close na dalawa. Parang dating magkakilala na lang sila ngayon kung magkasama para sa triplets. Hiniling ng triplets na sa iisang bahay na lang sila titira pero hindi ito pumayag kaya walang sapilitan na nangyayari. Kinagabihan ay nagkagulo ang mga bata dahil daw mataas yung lagnat ni Sab kaya dali-dali niya itong dinaluhan. Ang sakit ng ulo ko, Papa. Reklamo ni Sab. Hinandong niya ito at sobrang init nga. Teka, dadalhin na kita sa ospital. Hindi na po. Gusto ko si Mama mag-alaga sa akin. Sagot ni Sab. Ibinaba niya ang anak sa ibabaw ng kama. Pinainom niya muna ito ng gamot para bumaba ang lagnat at inutusan niya ang dalawa na pakainin muna ang kapatid nila. Wait, tatawagan ko si Mama. Isang ring lang ang sinagot agad nito pero umigting ang panga niya na boses lalaki yung sumagot. Sino sila? Tanong ni Raven. Parang nag-akyatan ng lahat ng dugo sa katawan ni Seb. Shut up! Hindi ka gusto kong makausap. Okay, sagot ni Raven. Maya-maya lang ay narinig niya na ang boses ni Savannah. May lagnat si Sab, hinahanap ka. Papunta na. Wala sa mood si Seb na ibinaba ang tawag. Sino kaya yung lalaking yon? Habang si Savannah ay tawang-tawa sa reaksyon ng itsura ni Raven. Nasigawan kasi ito ni Seb. Ang sama naman ng ugali ng tatay ng mga anak mo. Reklamo ni Raven. Bakit kasi sinagot mo yung tawag? Carry ka rin kasi. Napabungis-ngis na lang si Raven. Curious kasi ako. Bilisan mo na dyan, baka bubugay ng apoy kahit hindi yung dragon. Sabi ni Raven. Kasamahan niya sa trabaho itong si Raven. Feminine masyado yung galawan. Pero dahil sobrang gwapo, ay habulin ng mga babae. Kaya nagtatago ito ngayon sa boarding house niya. Natawa na lang si Savannah sa sinabi ni Raven. Paglabas niya, ay agad siya naghanap ng masasakyan at nagpahatid sa bahay ni Seb. Pagdating niya, ay agad niyang kinargang anak. Mainit nga talaga ito.
Nang mapasulyap siya kay Seb, ay talagang wala ito sa mood. Nagpang-abot ang kilay tapos nakakunot ang noo. Masakit pa yung ulo mo? Opo, Mama. Kahit na nakainom na ako ng gamot. Sagot ni Sab. Pinakain na rin po siya namin, Mama. Singit ni Iris. Okay, may ka ulit. Imasahe ko ng dahan-dahan yung noo mo, ha? Tumungo naman si Sab at nahiga sa kama nang ibaba niya ito. Naupo na maayos sa Savannah dahil maikli yung maong short na suot niya. Baka may sumilip mula sa loob. Papatulog na sana siya doon pero inistorbo naman siya ni Raven. Gabing-gabi kumakatok. Mabuti na lang ay okay lang sa may-ari na may lalaki yung ibang boarding house ay hindi pwede. Lumapit din sina Iris at Ana sa kanya. May yumakap at ginawang unan yung kandungan niya. Dito ka nilang matulog, Mama. Sabi ni Ana. Hindi ako matutulog ngayong gabi dahil babantayan ko ang kapatid niyo. Ngumiti ang triplets. Dito ka nilang kaya tumira, Mama. Okay lang naman daw kay Papa. Suwestyon ni Sab. Tumango din sina Iris at Ana bilang pagsang-ayon. Ayaw niyang tumira sa iisang bahay kasama ni Seb. Hindi magandang tignan. Pwede naman sila maging magulang sa mga anak nang hindi nagsasama sa isang bahay. Dalaw-dalawin ko na lang kayo rito, ha? Huwag na matigas ang ulo. Kapag ganito yung tono niya ay hindi na namimilit ang mga anak. Dahil noon ay papunta na sa pagiging galit kapag ganon pero naisip niya na hindi naman tama na maging pangit yung pag-uugali dahil napapansin iyon ng mga bata. Samantalang si Seb ay tahimik lang na nakaupo na nakatingin kay Savannah na minamasahe ang noo ni Sab. Napapalunok pa siya nang mapansin niyang sobrang ikli ng suot nitong shorts at isang silip ay makikita na talaga yung ilalim. Naiinis si Seb lalo pa na kanina lang ay lalaki ang nakasagot sa tawag niya. Yung feeling na matagal nang naibaon sa limot ay nabuhay muli dahil lang doon. Ramdam na ramdam niya yung selos. Napailing na lang si Seb. Nasasaktan yung puso niya ngayon dahil ramdam niya na parang iniiwasan siya ng babae. Kasi kung hindi na ito galit sa kanya, ay papayag itong dito natitira. Pero kahit siguro anong pilit ay talagang ayaw nito. Nang makatulog si Sav, ay napansin niyan tumayo si Savannah. Alis ka na. Akala ko ba magstay ka rito ngayong gabi? Lalabas lang ako, iinom ako ng tubig. Napahinga ng malalim si Seb. Ikukuha na lang kita. Wag na, ako na lang. Nawala na talaga ang pagiging malambing ni Savannah. Marami na nagbago sa sarili nito dahil siguro sa nagawa niya. Sige. Pero sumunod pa rin si Seb sa babae papuntang kusina. Napansin niyang kumuha ng baso pero hindi nito maaabot, kaya siya na lang ang kumuha at lagyan ito ng tubig. Salamat. Siya nga pala, kapag gagaling si Sav, huwag mo munang painumin o pakainin ng malalamig tapos punasan lang sa gabi, huwag paliguan. Tumango naman si Seb. Isang buwan na nakalipas ay hindi talaga nangyari ang hiniling ng triplets na doon tumira sa bahay niya sa Savannah. Kaya siguro umaayaw dahil may karelasyon na ito. Malapit na yung birthday niya. Ang hiling niya sana ay maging magkaibigan silang dalawa. Pero malabo yatang mangyari yon. Hindi niya muna masyadong naiisip yung tampo niya kay Savannah dahil naging abala siya sa bagong business na ipinatayo niya para sa mga anak. Aalis daw kami ni Lola, Papa. Kakain kami sa labas. Si Tito Jack yung susundo sa amin dito. Paalam ni Iris. Okay, sige. Pero wag iinom na malamig Opo, sagot ni Ana. Kumuha na muna kayo ng tali doon para sa buhok niyo. Tumali naman si Ana para kumuha ng panali. Nang matapos ay umalis na ang mga ito at naiwan siya mag-isa sa bahay. Sa susunod na linggo, habang si Savannah ay kasama niya si Betty sa boarding house, pinuntahan siya ng kaibigan. Nakilala nito si Raven. Napagkamalan pang boyfriend niya pero hindi sila talo. Tulog ngayon ng lalaki sa sahig. Nilagyan lang nito ng beddings para hindi malamig sa katawan. Lasing na lasing ito galing sa labas. Hindi niya alam kung saan nagpunta at sinong kasama. Punta ka mamaya ha, birthday ni Kuya. Alam mo naman pero gusto ko lang ipaalala sa'yo. Baka hindi ka pupunta Parang hindi naging kayo nun kung tratuhin mo siya. Sabi ni Betty. Napailing na lang si Savannah.
Akala ng kaibigan ay hindi niya napansin na parang ibinubuyo siya nito kay Seb. Pupunta ako kasi nandun naman ang mga bata. That's great. Masayang sambit ni Betty. Nagdadalawang isip siya na pumunta dahil hindi naman siya inimbita ni Seb. Siguro bad trip ito dahil sa hindi niya pagpayag na tumira sa bahay nito, gaya ng request ng kanyang mga anak. Kinagabihan ay naghahanda na sa Savannah. May gana na siyang pumunta dahil nag-text na sa kanya ang lalaki na birthday nito ngayon dahil baka nakalimutan na raw niya. Pagdating niya doon ay sinalubong agad siya ni Seb. Mas gumawa po ito ngayon dahil bagong gupit, looking young and fresh. Happy birthday, Seb! Inabot niya rito ang kanyang dalang regalo. Salamat. Nawala bigla ang ngiti ni Savannah nang may sumulpot na babae at humawak sa braso ni Seb. Napahinga ng malalim si Savannah. Sana hindi na lang siya pumunta. Bago pa niya maisipan na umalis, ay pinuntahan siya ni Betty. Ang tagal mo naman pumasok, sabi ni Betty. Tumangulang siya kay Seb nang madaanan nila ito tapos yung babae ay inismeran siya. Magandang babae. Puting-puti ito dahil galing ibang bansa. Pero hindi siya na-insecure at saka matagal na silang wala pero parang naapektuhan siya sa presensya ng babaeng yon. Huminga ng malalim si Savannah at pinakalma niya ang kanyang sarili. May bisita pala kayo? Oo, inaanak ni Mami na galing Amerika. Sagot ni Betty. Okay, ang ganda niya. Napansin niyang umikot ang mga mata ni Betty at dumikit sa kanya. Hindi nakakaganda yung masama ang ugali, sabi ni Betty. Natawa na lang sa Savannah dahil napansin din naman niya. Hayaan mo na, ugali lang niya yan. Umiling si Betty. Ewan ko ba kay Mommy kung bakit siya pumayag na pumunta yan dito? Reklamo naman ni Betty. Tinampal niya ang braso ng kaibigan kasi puro ito reklamo. Siguro naiinis dahil palagi itong nakaangkla kay Seb. Tingin niya ay umuwi lang ng Pilipinas para makita ang lalaki. Pagkalapit niya sa mami ni Seb ay nagmano siya rito sabay yakap. Mabuti naman nakapunta ka, iha. Nakangiting sabi ni Martha. Opo, hindi po ako busy kapag gabi pero kung umaga wala ako sa boarding house. Tumingin ang matandang babae sa kabilang mesa kung nasa ng anak at yung inaanak. Napakunot naman na noon ni Savannah nang maalala niyang hindi niya ngayon nakita ang triplets. Siguro nasa loob ng bahay. Pasensya ka na ha, nandito kasi yung inaanak ko. Hinging paumanhin ni Martha. Nagkatinginan silang dalawa ni Betty. Umikot ang mata ng kaibigan na parang kanina pang naiinis. Pero wala na silang magagawa dahil nandito na yung babae. Na magsimula ng kumain ay saka naman sumulpot ang triplets at hindi niya alam kung saan galing. Saan ba kayo galing? Nagkatinginan ng triplets. Nagtago po kami sa loob ng kwarto, Mama. Si Iris ang sumagot. Napakunot naman ang noo ni Savannah. Natakot po kami sa itsura ng inaanak ni Lola. Maganda po siya pero mas masama po ugali niya kaysa sa'yo, Mama. Natawa si Savannah. Anak na niya mismo nagsabi na masama din ang ugali niya. Ang saklap. Hoy, hindi pwedeng maging judgmental ha. Minsan kasi kung sino pa yung may matapang na itsura, maldita ay sila pa yung mababait. Sorry po, Mami, sabi ni Anna. Ngumiti lang si Savannah sabay yakap sa triplets. Pero hindi naman niya papayagan na api-apihin lang ng babaeng yan ang kanyang anak. Habang si Sebay kanina pang naiinis, imbis na kaarawan niya ay hindi siya natutuwa, bigla na lang kasing dumating itong si Jada. Yung mami naman niya ay tahimik lang. Hindi sinabi na darating ang inaanak, hindi niya tuloy na-enjoy yung party niya. Habang katabi niya si Jada, ay yung mga tingin niya ay nasa kay Savannah. Titignan niya ang reaksyon ng babae, pero parang wala naman itong pakialam, kaya inis na inis siya. Buong gabi hanggang matapos ang party, ay walang balak na humiwalay sa kanya si Jada, kaya nagngingit-ngit siya sa galit. Maya-maya lang ay lumapit sa kanya dahil may gusto raw itong sabihin. Sasama pa sana si Jada pero sinaman niya ito ng tingin. Gusto ko mahiram yung mga bata, isasama ko sila ngayon pag uwi.
Nagdadalawang isip si Seb pero dahil nasa kanya na ang triplets ng matagal at pinagbigyan siya nito kaya pumayag siya. Sige. Salamat. Happy birthday ulit. Tumango naman si Seb. Pagkaalis si Savannah kasama ang mga anak, ay umalis din siya para pumunta sa bahay ni Jack. Inunahan na niya ang mga ito sa pag-uwi dahil ayaw niya nakikita ang pagbumukha ni Jada. Panay dikit kahit hindi naman sila masyadong close. Habang Savannah naman ay nakangiti na tumingin sa triplets na nakahiga sa kama dito sa boarding house niya. Curious ako, Mama. Kung ano ang meron dito, bakit hindi mo gustong tumira dun sa malaking bahay? Sabi ni Sav. Natawa naman si Savannah dahil nakakunot talaga noon ng anak. Matagal nang hiwalay si Mama at Papa, di ba? Kaya hindi na pwedeng magsama sa isang bahay. Tsaka okay naman kami para sa inyong tatlo. Yun lang ang importante. Nagkatingi na ng triplets. Dahil ba may boyfriend ka na pong iba? Tanong ni Iris. Nakanganga si Savannah sa narinig at napangisi siya kalaunan dahil alam niyang si Seb ang nagsabi sa mga bata na may boyfriend na siya noong si Raven ang nakasagot ng tawag. Ayaw niyong mag-boyfriend ako? Okay lang, kung doon ka sasaya pero parang ang pangit tignan naman nun. Papa namin iba tapos yung mama namin may ibang karelasyon. Paano yun? Ang gulo-gulo? Sagot ni Ana. Napakamot sa batok niya si Savannah. Huwag niyo nang isipin ang mga ganyang bagay. Mag-aral na lang kayo kasi ang bata niyo pa. Tumango ang triplets. Pero kung may boyfriend ka na, Mama, make sure na tanggap niya kung may mga anak ka. Mahirap pa naman mamili. Sabi ni Sav. Napailing na lang si Savannah. Baka matulad dun sa kaklase namin yung boyfriend ang pinili ng mama niya kaya ayun, naiwan sila. Singit naman ni Ana. Napahinga ng malalim si Savannah. Hindi mangyayari yon. Kayo palagi ang pipiliin ko kahit anong mangyari. Kaya nalulungkot siya para sa mga anak na hindi pinipili. Puwera na lang kung nasa tamang edad pero kung bata pa ay hindi maganda yung gano'n. Kasi yung lalaki ay napapalitan, ang anak ay hindi. Makalipas ang isang buwan, samantalang si Seb ay nagising na lang isang umaga na mahal pa rin niya si Savannah. Yung hindi pagpansin nito sa kanya gaya ng dati, ang nagpagising sa kanya sa katotohanan. Hindi siya magiging apektado kung wala lang at lumabas na nga yung totoo. Mahal na mahal pa rin niya ang dating nobya. Sa bahay siya ng kapatid na katira kasama ang triplets habang nasa bahay pa nila si Jada. Alam naman yun ng mami niya na kapag ayaw niya sa isang tao ay talagang gagawa siya ng paraan kung paano makaiwas. Ngayon ay wala sa bahay si Seb. Nasa loob siya ng bar, umiinom dahil masama ang kanyang pakiramdam. Parang mamamatay siya sa selos knowing na may boyfriend ang iba si Savannah. Siya lang dapat yun pero dahil gago siya noon, ay nagkahiwalay sila. Nang sobra na yung tama ng alak kay Seb, ay naisipan niyang umuwi pero hindi sa bahay niya, kundi sa boarding house ni Savannah. Hindi pa siya nakapunta doon kaya pupuntahan niya. Hindi para magwala, kundi magpalambing kahit wala naman na itong pakialam sa kanya. Pagdating niya ay sakto naman na nasa labas ng gate ang babae. Nakapamaywang pa ito na nakatingin sa kanya. Good evening, honey. Umayos siya ng tayo para hindi siya masubsob. Mapapahiya pa siya rito. Napapailing si Savannah na tumingin sa kanya. Parang walang anak kung maglasing ah. Napangisi si Seb. Parang nagustuhan ko ang tonong ganyan ah. Misis ang datingan. Umingo si Savannah. Nasaan yung mga bata? Yung mami mo ang pinabantay mo? Maawa ka naman dun. Napangisi si Seb. Nandun kina Betty. Wala ako sa bahay nakatira. Dahil may asungot doon. Okay, umuwi ka na. Lasing na lasing ka na. Matutulog na rin ako. Bago pa maisara ni Savannah ang gate, ay hinilan na niya ang kamay nito palapit sa kanya. Sabay yakap dito na mahigpit. I'm sorry, Savannah. Huwag mo naman akong ganituhin, please. Pansinin mo naman ako. Wala siyang pakialam kung sabihing nagmamakaawa siya. Pero kung ito mabisang paraan, ay okay lang.
Lasing ka na talaga kung ano-ano na lang ang pinagsasasabi mo. Napahinga na malalim si Seb. Wala ka talagang pakiramdam. Habang si Savannah ay napapailing na lang habang nakatingin kay Seb na mahimbing ang pagkakatulog sa ibabaw ng kama niya. Huminga ng malalim si Savannah dahil sa inis, dahil sumuka ito kaya nakalinis tuloy siya. Naglasing tapos naghanap pa talaga ng taga-alaga. Tapos siya pang napili nito. Binihisan pa niya dahil basang-basa ng pawis yung damit. Lahat pati pantalon at brief ay hinubad na niya at yung damit ay pinasuot niya. Kinabukasan, nagulat si Seb na pagkagising nito ay nakita siya na nakaupo sa sahig. Nakasimangot kasi siya na nakatingin dito. May kasama pang panlalaki na mga mata. Magandang umaga, Savannah. Umikot ang mga mata ni Savannah. Hindi magandang umaga ko dahil sa'yo. Mag-inom ka ulit tapos pumunta ka rito, hindi na talaga kita papansinin. Napahalakhak na lang si Seb dahil sa sinabi niya. Pasensya na, pero salamat dahil inaalagaan mo pa rin ako. Yumuko si Seb at nagulat ito kasi iba na yung suot na damit. Binihisan kita, pero wala naman ako nakita. Napangisi na lang si Seb sa sinabi niya. Hatid na kita sa working place mo, akin na yung damit ko. Tumayo si Savannah. Umuwi ka ng ganyan. Nilabhan ko yung damit mo dahil sumuka ka. Napapikit na lang si Seb. Maya-maya lang ay hinatid talaga siya ng lalaki sa pinagtrabahuhan niya. Hindi na ito lumabas dahil nahiya yata sa suot nitong ternong pantulog na kulay pink, yung design na bulaklak. Tawang-tawa nga siya nang maisip yon. Sa kabilang banda, si Seb ay napakagatlabi na lang sa hiya dahil sumuka pala siya sa sobrang kalasingan kagabi. At napangiwi siya nang makita niyang suot-suot na pambabaing ternong pantulog ni Savannah. At the same time, ay napangisi siya dahil ramdam niyang ito na yung magagandang simula na hinahanap niya. Pagdating ng bahay ni Jack ay si Betty yung nadatnan niya. Tawang-tawa ito sa suot niyang damit. Huwag ka nga tumawa dyan, Betty. Napahalakhak si Betty. Magbihis ka dun kuya, sagwa mong tignan. Sabi ni Betty. Napailing na lang si Seb. Nalasing ako kagabi, ibang bayang napuntahan ko. Saka naman sumulpot ang triplets. Sa boarding house ni mama ka ba nakatulog kagabi, Papa? Damit niya yan suot mo? Sabi naman ni Iris. Oo, nalasing ako. Napailing ang triplets. Inom ng inom, hindi naman pala kaya. Tura ni Sab. Napahinga na lang ng malalim si Seb. Makalipas ang ilang minuto, ay pumasok na siya sa kwarto para magpahinga muna sandali. Sumakit bigla yung ulo niya. Mabuti na lang walang pasok ngayon ng mga bata. Ang pahinga saglit ni Seb ay hindi niya namalaya na naging tulog na pala. Nagising na lang siya na lumulundo yung kama. Maya-maya lang, nagulat siya dahil pagpasok niya sa kusina ay nandun na si Savannah. Kumusta na yung sumuka kagabi? Sinamaan niya ng tingin si Savannah dahil nakikinig si Betty. Tawang-tawa naman ang kanyang sister-in-law. Grabing kahihiyan ito. Anong oras na ba? Bakit nandito ka na? Natawa si Savannah. Lasing ka pa yata. Parang yung salita mo, parang may lakad tayo. Nakikikain ako rito dahil wala akong pagkain sa boarding house. Umiling si Seb. Feeling independent, tamad naman. Pinanlakihan siya ng mata ni Savannah. Ang sama. Ganyan ka na sa akin parang hindi ako naglinis ng suka mo kagabi ah. Ang baho pa naman nun. Napakagatlabi na lang si Seb. Huwag na lang ulit-ulitin. Nakangisi na lang si Betty. Lumabas muna ulit ng kusina si Seb para maligo. Bago humarap ulit kay Savannah, mabuti na lang, napalitan niya yung damit nito na suot niya. Kinagabihan, pagkatapos silang maghapunan, ay hindi na niya nakita si Savannah. Siguro umuwi na ang babae. Pero pagpasok niya sa kwarto ay nandun pala ito nakahiga sa kama, katabi ang mga bata. Sana palagi tayong ganito, Mama. Yung hindi mo na paiiralin yung pride mo at sumama ka na sa amin ni Papa. Sabi ni Ana. Napailing na lang si Seb sa narinig. Ma-pride ba si Mama? Oo, kasi ilang ulit ka na namin sinabihan na may kasamang pamimilit na doon ka na tumira sa bahay ni Papa. Sagot ni Iris.
Hindi umimik sa Savannah kaya sumali na siya sa usapan. Huwag nang pilitin ng mama niyo. Matigas ang paninindigan yan. Napanguso na lang sa Savannah sa sinabi niya. Tumabi ka po rito sa amin, Papa. Aya ni Sal. Kay Savannah siya malapit na higa. Hindi naman umusog ang babae palayo sa kanya, kaya magkadikit silang dalawa. Closer pa po, Papa. Sabi naman ni Iris. Umusog siya ulit kaya parang wala ng hangin na makadaan sa kanila. Napahinga ng malalim si Seb. Ramdam na ramdam niya yung kaba. Napapailing na lang siya dahil umaapaw yung feelings niya para kay Savannah. Sa sumunod na buwan ay nagkaroon sila ng bonding palagi na kasama na si Savannah. Palagi itong may panahon para sa anak nila, kaya naging daan yon para maging close sila ulit. Parang wala na yung harang sa pagitan nila kasi nagtatawanan na, nagbibiruan at naging sweet sa isa't isa. Yung triplets naman nila panay pansin kung ano yung ganap nilang dalawa. Isang hapon ay may binili siya sa city kaya naisipan niyang daanan si Savannah sa working place nito. Bumili siya ng bulaklak tapos pasalubong na rin kagustuhan niyang magbigay. Masasabi niyang mahal pa rin niya ang dating nobya kaya susubukan niya na to win her heart again at this time ay hindi na niya ito pakakawalan pa. Hi Savannah. Kumunutan noon ni Savannah pero ngumiti ito kalaunan. Kaya lumapit siya para bumeso. May pagtapik naman sa balikat niya ang babae. Ano nakain mo't sinundo mo ko? Natawa naman si Seb. Huwag ka na magtanong. Close na tayo, di ba? Ngumiti na lang si Savannah sa kakulitan niya. Sige na nga. Maya-maya lang ay pinagbukas niya ng pinto si Savannah. Dediretso ka na ba? O dadaan ka sa boarding house mo? Idaan mo ko tapos wag mo na lang akong hintayin. Tumango naman si Savannah. Pagdating nila sa boarding house ay binuksan niya ang pinto para sa babae. Bago ko makalimutan, may ibibigay pala ako para sa'yo. Napangiti si Savannah. Thank you. Samantalang si Savannah ay masamang kanyang pakiramdam. Napahawak siya sa gate pagkaalis ni Seb. Napahinga siya ng malalim dahil parang umiikot ang kanyang paningin. Mabuti na lang pala sinundan siya ni Seb ngayon. Kung hindi ay maghahanap pa siya ng masasakyan. Napangiti na lang si Savannah nang maisip na sa buong relasyon nila dati ni Seb ay wala siyang natanggap na bulaklak ngayon pa na wala na sila. Pero hindi naman siya manhid para hindi mararamdaman ang intensyon nito. Sobrang pamilyar yung pag-aalaga, kilos at galaw. Hindi niya mapapansin sa mga salita kasi pilit na itinatago. Asaran lang sila ng asaran kung sinong pikon ay siyang susuko. Pagpasok sa loob ng kwarto ay nahiga muna siya para ipahinga yung nararamdaman niya. Pero kahit anong pikit ng mga mata niya ay hindi talaga nawawala yung sakit. Kinuha niya ang cellphone niya sa loob ng bag at tinawagan si Seb para sabihin na hindi siya makakarating. Okay ka lang ba? Bakit mukhang pausi ang boses mo? Napahinga na malalim si Savannah. Sobrang sakit ang ulo ko kaya pakisabi sa mga bata na hindi muna ako makakapunta ha. Bakit hindi ka man lang nagpasabi kanina? Sana nabilang kita ng gamot. Umikot ang mga mata ni Savannah. Sobra yung pag-aalala parang hindi siya sinaktan dati. Pero okay na siya. Naka-move on na at close na ulit silang dalawa. Bago pa lang to. Yung pagod yan naipon lahat. Sige na, wait lang. Pagkababa ng tawag ay ipinikit ulit ni Savannah ang kanyang mga mata. Ni hindi pa siya nakabihis dahil umiikot ang paningin niya kung tatayo siya. Namalaya na lang ni Savannah na bumukas ang pinto ng kwarto at may naupo sa higaan niya. Nagpunta ka pa talaga rito. Huminga ng malalim si Seb. Sa tingin mo, kaya kita pabayaan na lang basta-basta. Uminom ka ng gamot. Pero kumain ka muna, binilhan na kita ng pagkain sa labas. Maraming salamat. Tinulungan siya makaupo ni Seb at pinasandig sa dingding para hindi siya matumba. Ang sakit talaga ng ulo niya. Nakasunod lang siya sa naging galaw ng lalaki habang naglalagay ito ng tubig sa baso at binuksan ang dala nitong pagkain. Naupo si Seb sa harap niya sabay subo sa kanya ng kanin at ulam. Kumain ka. Hindi yung hayaan mo lang sarili mo. May alagaan pa tayo mga bata. Napahinga na malalim si Savannah. Nasaan ngayon ang mga bata?
Nasa bahay, kasama ni Mami. Nandun din si Betty ngayon. Sasama nga rito sana para kamustahin ka pero hindi ko pinasama. Baka mahawa ng lagnat, may pasok pa naman sila sa eskwela. Natawa si Savannah. Ikaw, hindi ka ba natatakot na mahawaan ko? Ngumiti naman si Seb. Hindi, kasi nasa bahay lang naman ako. Oo nga no. Ngayon ko lang din napansin na hindi ka na naka-duty. Bakit? Panay subo ng pagkain, Seb, kaya wala siyang choice kundi ang kumain. Nag-early retirement ako para makapagpahinga tapos maghanap na magiging asawa at mag-anak. Ang hindi ko lang alam ay may mga anak na pala ako sa'yo. Anak lang naman, kaya pwede ka pang mag-asawa. Tumitig sa kanya si Seb. Alam na alam niya ang titig na ganito talaga. Nang matapos sa pagkain sa Savannah, ay maduwal-duwal pa siya. Pero hindi na natuloy. Uminom na lang siya ng tubig, pati na rin ng gamot. Hinanap siya ng damit na pamalit ni Seb. Lumabas muna ito ng kwarto para makapagbihis siya. Napapailing na lang talaga si Savannah. Ngayon pa talaga siya tinamaan ng flu, gayong may trabaho siya. Nang matapos ay humiga na siya para makapagpahinga. Ipinikit niya ang mga mata at nang makatulog siya, maya-maya lang ay nararamdaman na lang ni Savannah na may humahaplos sa kanyang likod. Nagmamasahe sa kanyang noo. Kahit na papano ay mawala-wala rin ang sakit ng ulo niya. Kinabukasan, habang si Seb ay walang maayos na tulog dahil ang taas ng lagnat ni Savannah kagabi, tapos ngayon ay may ubo at sipon naman. Kagagaling lang dito ni Betty, nagdala ng gamot at prutas. Tulog pa sa Savannah kaya umuwi na lang ito. Nang marinig niyang inuubo ang babae, ay nilapitan niya ito sa haplos sa likod. Kumain ka na muna bago uminom ng gamot. Tumango sa Savannah. Hindi ako makakapasok ngayon. Napailing na lang si Seb. Masama na nga ang pakiramdam ay iniisip ang trabaho, hindi naman yun aalis. Magpagaling ka muna. Doon ako galing, pinagpaalam na kita. Kumain ka na ba? Ngumiti si Seb. Tapos na, umuwi ako para bilhan ng ulam ang mga bata. Salamat. Sa sumunod na araw ay hindi pa rin nawala yung lagnat ni Savannah. Palagi niyang pinapainom ng gamot dahil ayaw namang magpadala sa ospital. Isang linggo talaga bago gumaling si Savannah at bumalik na naman ito ulit sa trabaho. Siya ay nasa bahay lang. Nag-aalaga ng mga bata pero may business naman siya kaya may income pa rin. Kinahapunan ay dumating si Betty kasama ng mga bata sa bahay. Ang daming dala ng sister-in-law niya, parang may lulutuin yata. Pumasok din ang triplets niya na walang ibang gawin kundi yung gustong tumira doon sa bahay ng kapatid kapag walang pasok o umuwi sa hapon galing eskwela. Si Mami po, kuya? Tanong ni Betty. Nasa loob ng kwarto, nagpapahinga. Kakain ng spaghetti yung mga bata, dito na lang daw kami magluluto. Yung mahal mo nasa labas, sabi ni Betty. Dahil sa narinig ay dali-daling lumabas ng bahay si Seb para sunduin niya sa Savannah. Napansin niyang may kausap sa cellphone ng babae kaya napailing na lang siya. Nang matapos ay lumapit siya rito sabay halik sa pisngi. Ngayon ay magkaakbay na sila na pumasok sa loob ng bahay. Hindi na ba bumalik yung lagnat mo? Ngumiti si Savannah. Hindi naman, sobrang galing ng doktor ko eh. Kinikilig naman si Seb. Sa sumunod na buwan, samantalang si Savannah ay nakakatanggap ng maraming gift galing kay Seb, most especially mga flowers. Sa buwan na nagdaan ay sobrang close sa silang dalawa. Tapos meron na mga sweet moments na involved kaya hindi siya papayag na wala lang ang lahat. Baka mamaya niyan ay umasa siya. Sobrang pa-fall tapos ang hilig manakit. Kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon ay ikinonfront niya ito para magkalinawan silang dalawa. Ngayon ay magkasama silang dalawa na nagbiyahe. Nagpasama ito sa kanya na maghanap ng bagong pwesto sa gagawin nitong negosyo. Huminto sila dahil sobrang haba ng traffic, kaya sumandig si Savannah para ipahinga ang kanyang likod. Okay ka lang? Tumingin siya kay Seb. Alam mo, matagal ko na itong napapansin. Gusto ko lang tanungin kung para sa yung binibigay mong bulaklak sa akin. Yung sweetness mo sa pag-alaga kasi. Ayoko maging mali ang akala ko sa mga yun. Seryosong tingin sa kanya ni Seb. I want you back, Savannah. Para ano?
para saktan mo na naman ulit? No, hindi na. I'm serious about you this time. Mahal pa rin kita. Natawa si Savannah. So, hindi ka talaga seryoso sa akin dati? Ang sakit naman. Matagal na yon. Kalimutan na natin. Nagbago na ako. Please, give me another chance. Ipapakita ko sa'yo na genuine talaga yung pagmamahal ko. Hindi na kita sasaktan. Napahinga ng malalim si Savannah. Itong puso niya, wala talagang kadala-dala, sobrang lambot. Nakaraan na yon, pero nakakatakot naman dahil mahal din niya ang lalaki, ay bibigyan niya ng pagkakataon. Okay, kung gaya ka pa rin ng dati, talagang ayoko na. Isasama ko na talaga yung mga bata sa paglayo. Sige, kung mapatunayan ko, pakakasalan mo ko. Game! Dahil sa pagpayag ni Savannah ay talagang tuwang-tuwa si Seb. Niyakap siya nito ng mahigpit. 3 buwan ang nakalipas hanggang umabot ang taon ay napatunayan naman ni Seb sa kanya. Sa seryoso na ito sa kanya ay talagang buong-buo niyang ibinigay ang pagkakataon na hinihingi nito. Kaya nagkabalikan silang dalawa. Mas lalo na tuloy naging sweet sa kanya ang lalaki, panay dikit na parang glue. Nasa loob sila ng kusina ngayon. Nagluluto siya para sa kanila dahil malapit nang gumabi pero itong si Seb ay nakabakhag sa kanya. Ano masasabi mo sa ipinangako ko sa'yo? Magtitino na ako. Congratulations! Sa edad mo ngayon ay nakakayang magloko ka pa na may mga anak ka na. Hindi mo kakayanin na 3 magkamukhang tutugi sa'yo plus yung nanay nila. Napahalakhak na lang si Seb. I love you. I love you too. Na may kasama pang mabilis ang halik sa labi dahil baka may biglang pumasok sa kusina at makita sila. Sa sumunod na buwan ay niyaya siya ni Seb na gumala sila, road trip at kumain sa bawat madadaanan nilang food stall. Hindi nila isinama yung mga bata dahil may pasok. Exam day yata ngayon. Ang dami nilang napapag-usapan. Tawanan, asaran, sigawan at matatapos sa lambingan. Huminto ang kotse ni Seb sa gilid ng daan at nahulog ito sa malalim na pag-iisip. Kinuha nito ang kamay niya sabay hawak at ngumiti sa kanya. Dahil genuine yung feelings ko for you. At napatunayan ko yon. Siguro naman. Panahon na rin para pagbigyan mo ko. Napangiti si Savannah pero may kasamang kaba. Okay. Marry me then. Naging emosyonal si Savannah. Of course, I will. Agad na isinuot ni Seb ang singsing sa kanya sabay yakap na mahigpit. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay mo, Savannah. Mahal na mahal kita. Salamat din. Mahal na mahal din kita. At kusa na lang naglapat ng kanilang mga labi. Walang pagsidlan ng tuwa na nadarama ni Savannah. Walang masama kung magbigay ng pagkakataon kung deserve naman ang isang tao. Pero kung hindi, ay wag na lang. Pero para sa kanya, ay sobrang deserve yun ni Seb. At makalipas ang ilang buwan, ay ikinasal si Savannah sa taong mahal niya na pangarap ng lahat ng kababaihan sa mundo. Isa siya sa mga maswerteng na pagbigyan ng pagkakataon, kaya hindi niya na yon sasayangin. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Maya-maya lang ay napakunot ang noo ni Seb dahil may narinig siyang bulong-bulong